Magandang hapon mga Batang Maynila. Narito po tayo muli sa Yormes Hour. Ako po si Mocha Uson at mga kasama po natin ang ating buthing ama ng lungsod ng Maynila. Walang iba, Yorme Isko Moreno Dumagoso. Magandang hapon po, Yorme. Hi, good afternoon Mocha. Ako at sa ating mga manonood, particular na yung mga nanay-tatay ko, mga lolo't lola natin, senior citizen at mga batang Maynila. At syempre Mocha, babatiin din natin, marami tayong taga-subaybay. Lagi nilang inaantabayanan itong Yormes Hour nating dalawa na programa ng MPIO. Yung ating mga OFW saka immigrants kasi may mga concern din sila sa kanilang property, mga kamag-anak dito sa lungsod ng Maynila. Kaya nasaan man kayong dako ng mundo ngayon, sana po nasa mabuti kayong kalalagayan at patuloy lamang po kayong tumutok dito sa Yormes Hour. Ito'y programa ng Manila Public Information Office para sa maipahatid sa inyo ang mga nagaganap at magaganap sa ating lungsod ng Maynila. Dito po, makakuha kayo ng mga updates. Importante rin yung mga announcement. Now, Mocha and I, if we are not asking too much, please do share this broadcast to your loved ones, friends, or mga neighborhood, mga kakilala. O kung di man kayo taga Maynila nanonood kayo, baka may kakilala kayong taga Maynila, o pa-share nyo na rin sa kanila. Total, wala naman tosgas. Correct. But the information that they're going to get is very important. Now, let me begin po. Unang-una, ito po, importanteng announcement. No? As you all know, kahit na tayo ay medyo naghihikaos ng kaunti sa ating pananalapi, ay patuloy nating tinutupad ang mga obligasyon ng nakaraan. Kaya po nais kong ipabatid. No? Update naman po ito para sa release ng ating subsidy sa Iris. Shout out mga taga Iris. No? Ipina-release na po natin sa Iris. Okay yun, release sa Iris. Yung 6.5 million subsidy para sa Iloilo Amang Rodriguez Institute of Science and Technology. Ito, meron tayo kasi subsidy ito every year. Ito ay mga luma pang obligasyon. Pero rest assured, hindi man natin mapulpil lahat for this year, but pipilitin natin mabawasan yung ating mga obligasyon ng nakaraan kahit pa paano naman, no? Maiparamdam namin sa inyo na kami ay ipinagmamalasakit ang mga institusyon, individual, sektor at programa ng gobyerno para sa taong bayan. So sa mga taga-Iris, shout out. Na-release naman. Meron na, steady ka lang sa Gedli. At another good news, no? Mocha, as you all know, there is a running ordinance existing and effective up to December 31. Ito yung ating General Tax Amnesty, no? Na napapakinabangan ng taong bayan. At mamaya yan, i-discuss ko kung gaano ng karami. Pero, meron akong importanteng announcement. Kasi Mocha, marami ngayon nag-a-avail ng 20% discount. Okay. Now, with that 20% discount, para sa pagbayad ng amilyar o what you call advance payment. At yan ay umiiral hanggang December 10. Kaya lamang Mocha, may mga nag-ano sa akin, nagme-message listening to our citizen na nagre-request kasi sila may pasok ng Lunes, Martes, Miyerkules sa kanilang trabaho at hanap buhay. Kung po pwede raw ba na maaari, weekdays o weekends. Open. Now, heeding to the call of our constituents and to our people, at yung iba na rin na hindi taga Maynila, ngunit patuloy na nagmamay-ari ng mga property sa Maynila. Ito po ang importanteng announcement para po sa pagtugon sa inyong kahilingan. Yung ating IBOS ay magiging bukas na
extend po natin, no? Yung working day, not only hours, but working day. Magsisimula po bukas, November 8, Sabado. Maraming salamat sa ating City Treasurer's Office, lahat ng mga ahensyang involved dito sa sakripisyong gagawin nila para naman mapatugunan natin yung kahilingan ng ating mga taxpayer. November 8, and every Saturday thereafter. So hindi lang bukas. So tuwing Sabado hanggang December 10. Para yan sa mga General Tax Amnesty, dahil para kung yung libre lang oras sa Sabado ay matupad nila, magampanan nila yung kanilang obligasyon sa syudad, at yung nag-a-avail ng 20% discount, no? Ay kaya pwede na po kayo magbayad Sabado, pag-overtime po ang ating mga empleyado para po doon sa kahilingan ninyo. For you to avail up to December 10 ating discount para sa RPT o mas kilala ng ating mga mamayan, Amilyar. Malaki po ng discount. Yes. So 20%. Yes. In fact, after December 10, no, meron namang December 11 hanggang December 31, 15%. And so on and so forth with January. Kaya, antabayanan niyo po yan. Iyan po ay bilang pagtugon sa inyong kahilingan. Kung po pwede, makapagbukas kami ng Sabado. Itin ko, no? Our Electronic Business One-Stop Shop or EBOS. Ang Manila City Hall will be open during Saturday, starting tomorrow, and every Saturday thereafter until December 10 to accommodate our taxpayers who wanted to avail the 20% discount sa early payment at yung gusto rin magbayad ng luma nilang obligasyon at para ma-avail nila yung waiver of penalties and surcharges under the General Tax Amnesty that we issue since July 1, and it will be effective until December 31. Yan po yung unang announcement na para sa ating mga taxpayer. No? Pangalawa, ito naman, very important announcement sa ating mga mag-aaral. Okay. As I have been informed, I was already informed by the Iglesia ni Cristo. May magaganap po, magsasagawa po sila ng peaceful rally on November 16, 17, at 18. So, 3 araw to, Mocha. No? Sa 2025 sa Luneta. Okay, ulitin ko po, no? Magsasagawa po ang ating mga kapatid sa iglesia sa pamumuno at gabay ang Ka Eduardo B. Manalo ng isang peaceful rally for transparency and peace. No? Ito po ay gaganapin sa November 16, 17, 18. Ayun. Yan po ay malawakang rally na magaganap sa Luneta. At dahil po dyan, tumapat po ang 17 at 18 na may eskwela. Eskwela eh. Now, ang inyong lingkod po ay minabuti na pirmahan ang isang direktiba na wala pong pasok ng November 17 at 18 with regard to face-to-face. Ibig sabihin, may suspension po ng face-to-face classes. Ngunit, kayo po ay hinihikaya na mag-shift to alternative delivery mode. Ngayon, sino-sino to?
yung kakanselin nating klase. Elementary hanggang kolehiyo sa pampublikong paaralan. Elementary hanggang kolehiyo sa pribadong paaralan. All levels. Ulitin po natin ha. November 17, 18, may suspension po ng face-to-face classes. Magsisip po kayo sa alternative delivery mode, which is online class. All levels. Private and public. Nang sa ganoon, hindi na po mahirapan ang mga dumadako sa kani-kanyang paaralan. Nasa loob man ng Maynila o manggagaling sa labas ng Maynila. Sa mga ATABs, tulog kayo pero may eskwela pa rin. Para hindi na kayo maabala sa magaganap na malaking gawain ng ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo sa Luneta. And it's going to run for 3 days. And 2 days of that is may klase o may araw ng pasok. Ngunit ang inyo pong pamalang lungsod ay sinususpindi na ang face-to-face classes at online po tayo private and public. Okay? So I hope maliwanag po yun. At ganun pa man, yung ginawa natin sa September 21 na tulong sa mga rallyista ay siya din po natin gagawin sa 16, 17, 18. Nagabayan na po ang ating MDRRMO, MHD at iba't iba pang bahagi ng pamahalang lungsod ng Maynila na makatulong sa ating mga bumibisita sa lungsod. So, ingat po, stay safe, at may awa ang Diyos ay makakaraos. So, yan ang dalawang importanteng announcement plus of course the good news announcement for Iris. Sa mga ilan po in-expect natin na dadalo po kaya sa rally? Noong Enero, nung ako'y nagdako at sumama, umattend ako noong rally, humigit kumulang 1 milyon mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. Matapos naman noon, nakita ko yung maayos, kaya nga tawag natin lagi sa kanila, peaceful rally. Dumating silang malinis, umalis silang malinis. I was there. I witnessed it last January of this year. Yeah, I think it's January. No? Basta itong unang bukana ng taong ito. Kaya ito naman, ang pagkakaalam ko, ang mga kapatid natin sa Mindanao, Visayas, at iba't ibang bahagi ng Luzon ay dadako sa lungsod ng Maynila. So, ang tansya ko dyan, Mocha, hindi na bababa yan sa 2 milyong tao dito sa lungsod ng Maynila, dadako sa Luneta. Easily. Okay. Yeah, maraming salamat po, Yorme. At meron po tayong update din po sa mga gustong magbigay ng donasyon dahil po sa nangyaring bagyo sa Cebu at mula rin po sa ating lungsod ng Maynila, nagbigay din po tayo ng donasyon sa kanila na naghahalaga ng 1 million pesos. Yes, oo, Mocha, kasi napakahirap ng kinakaharap ng mga kababayan natin sa Cebu at ibang bahagi ng Visayas. Marami dyan, Mocha, may mga kaanak sa Maynila. Kaya, in our own little way, nag-seed money na tayo na ang Kapitolyo ng Bansa at mamamayan ng lungsod ng Maynila ay nakibahagi na maibsan yung kinakaharap ng ating mga kababayan sa Cebu. Nalulungkot tayo dahil nagkakasunod-sunod sa Cebu itong mga ganitong klaseng trahedya. Walang may gusto niyan, nature po yan. But then again, being good fellow to our neighbors and our fellow Filipinos, may nabuti ng inyong pamahalang lungsod na maglunsad ng fundraising for province of Cebu. At naglaan ng lungsod ng 1 million pesos at ako na may nananawagan o sa mga medyo nakaluluwag pa, kung meron pa kayong konting maitatabit, i-material po yan. Maliit, malaki, lahat ng bagay na tulong ay tulong. Kaya nasa inyo pong mga screen, wag na po kayong dumaan sa amin
dumiretso na po kayo sa account ng Province of Cebu. Nandiyan dyan po 317-1038 and 03. Pag dyan nyo po idiniposito, papasok po mismo yan sa account ng provincial government. Yan po yung account nila. So tulong-tulong lang po tayo. No? We'll never know. Kung maalala nyo, nung tayo yung nasa Undoy o dito sa Metro Manila, tinulungan din tayo ng mga kababayan natin sa Mindanao at sa Visayas at yung iba pa natin mga OFW at immigrant. So, pakikipagkapwa-tao, kung tayo yung nakaluluwag, siguro mas masarap yung makatulong tayo sa kapwa natin. At nakikiramay din po tayo sa mga pamilyang may nasawi na mga mahal sa buhay. Totoo yan, Mocha. So, let's go on with our next topic. Mocha? Opo, dahil nga po sa preparasyon para sa ASEAN Summit 2026 na gaganapin po dito sa ating bansa, Golden Mosque at Quiapo Halal Town ay inihahanda na po. Opo, kasi ito'y kasama natin dyan si Vice Mayor Chi Atienza and of course, ang maganda at masipag na Budget Secretary Amina Pangandaman. Ito kasi yung ginawa nating Koreatown, Chinatown. Nagiging matagumpay naman Susurvive, nag-i-strive. So we wanted to help our fellow brother and sisters na Muslim na naninirahan, namumuhay sa lungsod ng Maynila. So we designed through the leadership of Director ng DTCAM, si Miss Crystal Bagaching. Binuo nila yung area na kung saan tatawagin nating Halal Town. Halal Town, yung may palakpak talaga Ang Halal Town is a billion-dollar industry, ang top. And we wanted to bring that to our citizen in the city of Manila na ating mga kapatid na Muslim dyan sa Quiapo area. And we've shared the idea, the concept, the structure, and the design. And hopefully, someday, somehow, sa tulong ni Secretary Pangandaman, maipagawa natin yung lugar. Daming masasarap na pagkain. Tinira namin Ito yung yung parang pita tapos may itlog pang agahan. Tapos yung isa naman yung yung manok. Anong tawag doon? Curry? Hindi. Chicken kebab? Biryani? Hindi, meron tawag doon. Paksil? Pastel? 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 Pastel ba? Pastel. Pastel. Yung may kanin at saka. Ayan, ang sarap. Alam mo magkano yan? Yan yung tinitira ko na yan. Magkano po yan? 30 pesos. Wow. Busog na. Kaya gusto ko malinis sila, maayos sila, maliwalas para puntahan ng mga turista. At bilang paghahanda na rin ng ating pamahalang lungsod, pagkagayak na rin at pakikiisa sa national government wherein the Philippines and Manila will host the 2026 ASEAN Summit. Tulong na natin sa national government. Maganda yung programa na yan. Sana nga madali natin. Ano na lang yan? Mga batang Maynila, pera na lang ako kulang dyan. Yung idea, yung dreams and aspiration, nandiyan dyan na-share na natin kay Secretary Pangandaman. At Yorme, napirmahan nyo na nga po itong Executive Budget for Fiscal Year 2026 na malaking bahagi nito ay nakalaan sa social services. Yes. Maraming salamat sa liderato ni Vice Mayor Chi Atienza at ang ating Majority Floor Leader na si Councilor Monyo Pangco at ang ating Chairman ng Appropriation na Councilor Tol Sarkal at mga konsehal natin sa lungsod ng Maynila sa mabilis, tamang paraan na pagpasa ng budget for 2026. Ngayon, Yorme, Mocha, ano naman bisa sa amin yan? Yan dapat ang tanong ng tao. Tama yung sinabi mo kanina, Mocha, si Budget Officer Jet. Tama yung sinabi mo, Mocha, nakalaan po malaking portion ng ating 2026 budget ay nakalaan sa MBN pa rin. Minimum Basic Needs. Ano yan? Housing, education, healthcare, and jobs.
Diyan pa rin tayo mamumuhunan, malaking portion yan ay ilalaan diyan sa mga programa na yan kung saan ang paniwala ko, Mocha, addressing that and continue addressing that, ito yung makapagpapataas sa antas ng pamumuhay ng iyong mamamayan. Kaya, tabayanan niyo po yan. But for now, I'm happy. We are about to submit it to the national government, especially DBM. No? At hopefully, by January 1, we'll have effective, operative, and operational budget for calendar year 2026. Ayan, Yorme. Usapang budget, pasensya na po, pero may komento po dito. Si Reynold Torres at saka si Marie Thea. Ano na raw pong update sa allowance ng PWD? PWD, ang natitira na lang sa atin, PWD at solo parent. Steady lang kayo. Kasi kailangan ko po ngayon tugunan ang sweldo sa 15 at yung announcement natin sa November 17. Opo. Malaki-laki pa po ang hinahabol natin. Almost kagabi, kami ay nagkukwenta ni Attorney Paul. Almost 400 million pa ang i-raise natin. Anong petsa ngayon? Ngayon po ay November 7. November 7. I still have 10 days. Sana may magic wand na lang ako. Pag ganyan ko, chiching! Chiching! Alam mo yun? Cash register. Pero steady lang kayo. Ano naman na, napansin nyo naman na unti-unti. Yung mga nakaraang obligasyon na nababawas-bawasan ko naman. But I'll make sure, may awa ang Diyos, I'm very optimistic na matutugunan natin at mababawasan natin yung kakulangan sa kanila ng syudad ng. Yes, sir. Yes, sir. Binabati po pala natin si Yormes Best. Sabi ni Yormes Best, naka 400,000 views na yung post ni Yormes Best kay Yorme na kumakain ng pastil. So, pakinggan po. Masarap talaga. Hindi talaga. Ito, 30 pwede nyo pesos. tirahin. 30 pesos. Punta kayo sa Quiapo, sa Islamic Center. Sa gagawin nating halal town. Ako nagulat eh. Tinira ko ng tinira eh. Ang sarap na, mura pa. Marami pong masarap na pagkain po doon. Exactly. Kaya gusto ko, tulungan natin. Kita mo yung Kampa de los Reyes. Matagumpay sila. Ugbo, version Ang 2. daming hanabuhay. Ugbo 1, Ugbo 2. Kumbaga, ano naman talagang ang tao naghahanap ng makakainang masarap at mura. And people are enjoying kumakain what you call street food, pero malinis. Yes. At may gobyerno. Yun ang importante kasi. Maayos. Maayos. Keep coming back to Manila. At Yorme, ito nga po, kayo po ay nakipagpulong kasama ang Metro Manila Council at MMDA. Yes, yan yung future. Ang maganda rito sa nangyaring meeting na to, kasama natin ibang mayor sa Metro Manila, is the DOE, Department of Energy, is now considering, or already considered, for future, yung WTE, or Waste to Energy. So, tinatanggap na ng Estado na ito isang mabisang pamamaraan upang maibsan yung patuloy na pagdami ng tambak ng basura sa landfill. Itong basurang ito ay gagawin, i-convert into power. Yan po ang WTE. Through the leadership of MMDA Chairman Artes at ang aming presidente, ito si Mayor Zamora, nagkaisa-isa kami, Metro Manila, na maggawa at tuluyan ng tahakin ng mga lokal na pamahalaan kung paano makapagpapagawa, whether private o PPP, ang mga lokal na pamahalaan ng waste to energy na planta. Kasi matagumpay na ang buong mundo, hindi na lang to sa Japan, sa Singapore, buong mundo. Matagumpay na at napatunayan na na mas ligtas at malinis in the long term and immediate effect. Kaya isa ako sa bumoto, 10 ay actually unanimous na boto, no? Ay ang WTE. So sa ating mga kababayan,
yan na po ang future natin. I don't know, 5 years from now, maybe 10 years from now. It doesn't matter. What matter most today, at least, the DOE itself, ay talagang doon na tumungo. At ang Metro Manila, doon na rin tutungo. So yan, hindi lang yung mangyayari sa Metro Manila. Pwede na yan i-avail ang iba't ibang mga kababayan natin sa buong Pilipinas. O kaabang-abang po yan, Mayor, para magkaroon na tayo ng sustainable na solusyon po sa pagdami ng basura. Yes. Yung ginagawa nating landfill ay siguro ng mga lumang panahon, yun lang yung way. But now there's another way, cleaner, safer for everyone. For everyone. Lalo na sa mga anak natin in the future. Kaabang-abang po yan. At ngayong araw po na ito, Yorme, isinagawa po ang 4th Quarter Manila City Disaster Risk Reduction and Management Council meeting sa Oval Room ng inyong opisina. Ito po ay pagpapatupad nitong Manila Citywide Simultaneous Earthquake Drill. Yes, inaayos natin kasi yan. Talagang hindi ako mapapakali dyan. Parang sinisilihan talaga ang puwit ko araw-araw. Mukha sa totoo lang. Sa pag-aalala ko. Baka yan mangyari anytime. But then again, rest assured sa ating mga kababayan sa lungsod, tayo naman po'y handa at patuloy na naghahanda. Di ko lang alam at kayang igarantiya sa inyo, are we ready enough? Because there is a prevailing question is, kaano ba kalakas at sama ng epekto? But we are ready. We prepared and continue to prepare and aware. Kaya, ewan ko, meron ba dyan pwede ba kayo mag-comment o mga viewers natin? Kung napapansin ninyo, may maingay na ambulansyang umiikot, atrasadong oras, minsan maga, mananghali, minsan hapon, minsan gabi. Kasi we wanted to raise awareness that emergency may happen anytime. Maaari kang natutulog, maaari kang nasa trabaho, sa eskwela, o wala lang. Kaya gusto ko ma-aware ang tao. At the same time, yung ating mga ambulance driver ay maging pamilyar sa mga posibleng daanan ng ating ambulansya. So, antabayanan niyo po yan dahil sooner or later, we will conduct a huge drill, but not only involving institution, mga eskwelahan, opisende, pati community, isasama natin para magkaroon tayo ng what you call muscle memory. At Yorme, nung flag ceremony, inanunsyo po ninyo ang paglalagay ng mga AED or Automated External Defibrillator, isang makinarya para sa real-time na CPR feedback na maaaring makapagligtas ng buhay ng tao. Oo, Mocha, pinalagay ko yan sa eskwelahan, sa mga opisina, para na sa ganun, lalo na sa health center, it may save lives. Kasi, ang maganda dyan, ano yan Mocha Dati kasi kailangan mag-practice ka ng gusto at kapisaduhin mo, no? Diyan kasi yung mga makinang ilalagay sa iyo, patches. Dahil siya ay may technology na, tuturuan ka na paano i-save yung buhay ng isang tao. Until mag-stabilize siya at madala sa ospital. Kasi yung golden window, napakalaga sa isang inatake sa puso. Kaya, yan ay pinalagay natin sa mga eskwelahan, health center, lahat ng mga naturuan. Hindi lang natin yan kinabit, Mocha. Nagkaroon pa ng training dyan si Director Arnel Angeles ng MDRRMO. Kaya pinamahagi. At Yorme, usapang pang-edukasyon naman, dinaluhan po ninyo ang 50th founding anniversary ng DepEd. NCR dito po sa Manila Hotel, kasama po si DepEd Secretary Sonny Angara. Oo, shout out sa ating mga taga NCR DepEd, no? Nandiyan dyan sila Congressman Ading, Congressman Chua ng Manila, ang ating Regional Director, Vice Mayor Goles, nandiyan din. Ang ating City Secretary, si Letlet Sarkal. Sir, pinakagwapo. Ayan ang pinakagwapo. Mas gwapo yan kay Ton. Shout out, Boss Letlet. Congratulations for your 50 years of service. And I, si Mayor Belmonte,
saka si Mayor Jean, si Mayor Cayetano also was there with Secretary Angara. Now, ako po ay produkto, 100% full-blooded product of public education system. From Tulungan Center to Rosauro Almari Elementary School and Tondo High School. Ayan. Natutuwa naman ako kasi binigyan tayo ng pagkilala. Salamat po DepEd NCR. Si Congressman Kimbo nandoon din. Yan, at kayo naman po ay nagtungo sa Manila Zoo para sa pagdiriwang ng 33rd National Children's Month. Ito ay pakikiisa naman ng ating Director J. De La Puente ng MDSW sa national government's effort, no? Na yung patungkol sa ating mga bata or what you call National Children's Month, no? At ginawa ito sa Manila Zoo. Nagpunta yung mga iba't ibang lugar sa Metro Manila. Nandiyan sila nagpunta sa Manila. So happy ako kasi excited yung mga bata kasi yung mga nanay may experience sila ng lumang zoo at nagulat sila na gano'n na pala kaganda yung Manila Zoo ngayon. They're very happy. Tapos nakita ko ulit si Kois. Yung White Tiger. Oo, ginawa akong lolo. Nanganak na po. Hindi, niyari yung isang tigre. Na orange. Testbone ngayon. Wow. Yung lion pala, tigre. Yung lion, no? Testbone ngayon. Kaya itong si Kois, nyaka-nyanga dun. Pero laki. Dati baby lang yan nung first term ko. Ngayon, Diyos ko, mas malaki pa sa akin. Talagang gagawin ka ng hapunan. At thank you San Miguel Corporation also sa mga supporter natin sa Save the Children Organization. Yorme, kung sakaling nanganak na po yung yung anak ni Kois, ano ipapangalan niyo sa apo niyo? Hindi ko alam sa kanya. Tatanungin natin si Kois. Maka-itsura white and brown. Si Kois po ba di ba tiger? White Siberian tiger. Tapos brown. Yung nadali niya, yung lion na brown. Lion. Kaabang-abang po yan. Nakita ko Tulis din Naku, ito maganda, Mocha. Sunod-sunod Sunod-sunod ang ngayon, ang pagbubukas ng negosyo. Nagbukas yung peri-peri at saka Shakey's doon sa bandang Dimasalang area. Tapos nagbukas din. Reopening naman, yung dalawa new. Yung isa naman reopening Jollibee. Ito yung Shakey's. Alam mo dyan, nag-hire sila ng mga senior citizens sa PWD. Shout out sa Peri-Peri at Shakey's. Thank you very much. Ayan, yung ating mga senior. Ang dami nila, pati yung ating mga PWD. Wow. Tapos, excited din ako. Ang dami ring trabaho na naibigay dyan. Sobrang dami. Nagulat ako. Mocha. I'm happy for the people of Manila. Tapos, nung kahapon, nag-reopen naman yung newly renovated Jollibee Tayuman. Napakarami rin naman trabaho. Excited ako pag nagbubukas yung mga negosyong ganito na bumabalik ang tiwala sa lungsod ng Maynila at nakapagbibigay tayo ng hanap buhay at trabaho sa ating mga taga-lungsod ng Maynila. Pakita mo nga yung Jollibee. Tinira ko yung Chicken Joy kahapon. Ang laki nga po, nakita ko. Laki ng bucket ng Chicken Joy. Dalawa. 2 Jones. Congratulations, Di Guzman. Yan Wow. Jollibee. Sana all. Ayan, yan ang pamilya Di Guzman o Di Guzman Group of Companies. Congratulations sa inyo. Tuloy-tuloy lang. Malalaking negosyo yan. Bumabalik sa lungsod. Si Vice Mayor Chi, pumunta kami sa kitchen Wow. Ang sarap Masarap talaga yung manok ng Jollibee. Paborito ko yun. Huwag kang magalala. Masarap din yung manok ng peri-peri. Yes. Oo. Kahapon lang, tinira namin ni Sir Letlet mo yung isang gabi yung peri-peri chicken. Masarap Daming nagulat mga ako. barbecue sauce po. Mula po Jollibee, ito naman po yung McDonald's Philippines first store marker sa Moraita. Ito'y bilang pasasalamat at pagkilala
na yung 800 plus na McDonald's sa buong Pilipinas, nagsimula yan sa Moraita. Nakita kami ni George Yang and congratulated him. No? At saka si Kenneth Yang, yung anak niya, nagkaroon tayo ng marker doon sa the first store in the Philippines, ang McDonald's Moraita. Maraming dyan, mag-shoutout ka dyan eh. Maraming dyan na makaka-relate na tumira ng McDo sa Moraita. Congratulations, McDonald's families, to Mr. Yang. Thank you for opening many stores again. Kasi nung first term natin, dami nilang binuksan. Ngayon, nag-promise naman sila ulit, magbubukas sila ulit ng marami pang stores sa Maynila. And I'm happy there will be new jobs for our people. Sana dumami po kayo at kayo Mabasahan ng ulan. Ayan yung may-ari ng branch. Right. Naku, Yorme, 48 days na lamang po at Pasko na. Iyan ang aking pinaghahandaan 10 days from now. Yun yung sinasabi ko mo kanina. Yun na nga. Maraming nanonood ngayon, nag-aalbang yan. Oo. 400 billion pa hinahanap ko. Kasi may magaganap sa Akis of course, sweldo. Okay. May magaganap din sa 17. Naku, hindi na kami mapagkatulog ni Paul. But anyway, God will provide. But for now, I'm happy na nagkasunod-sunod na. Yung diwa ng Pasko or the Christmas vibes is everywhere in the city. Una, nagbukas tayo sa Robinson. Tapos sumunod, Manila Hotel. Ng Christmas light. Tapos sumunod, Sheraton Hotel. Tas Diamond Hotel. Sunod-sunod. Excited ako. Unti-unti nararamdaman na kahit tayo medyo may mga suliranin sa buhay, tuloy ang Pasko. At ang diwa ng Pasko ay pagmamahalan at pagbibigayan. Ngayon, iparamdam natin yan sa mga taga Cebu. Sa panawagan natin kanina. So, but anyway, we're excited to open the lights, the North Star, or the symbol of Christmas, the symbol of love, giving, and understanding. Yan. Ang ganda, no? Manila Hotel. Yes po. Champion pa Manila Hotel. Ayan po, Yorme, sa pagpapatuloy po natin, ito na po ang kaabang-abang na infomercial mula po kay Councilor Lou Veloso. Yeah. Oye, ikaw na bahala dyan. Si Lee Kuan Yew, ang founding father ng Singapore, ay nagbabala sa buong mundo tungkol sa Pilipinas. The Philippines is a country with a great people, but with a soft, forgiving culture. It doesn't punish people for their mistakes, especially those in power. Naniniwala si Lee Kuan Yew na ang pag-unlad ng isang bansa ay nakasalalay sa disiplina, tuntunin ng batas at pananagutan. Hinangaan niya ang katatagan at talento ng mga Pilipino at pinuri ang kanilang kakayahang umangkop at magtagumpay. Nakita niya na ang mga Pilipinong nag-migrate sa ibang bansa ay madalas na umunlad sa ilalim ng mas organisadong sistema. Isang patunay na ang problema ay hindi kailanman tungkol sa kanilang kakayahan, kundi tungkol sa kapaligiran na kanilang ginagalawan. Sa madaling salita, may nakita siyang flaw o kahinaan sa pamamahala at kultura ng bansa. Ang korupsyon, kawalan ng kahusayan at ang pagpapahintulot sa maling gawain ay talamak sa Pilipinas. Napansin niya kung paano ginagamit ng matataas na opisyal ang mga pondo ng bayan sa maling paraan, ngunit hindi naman napaparusahan.
Napansin din niya na ang mga politiko na inakusahan ng graft at plunder ay hindi lamang nakakaiwas sa parusa, kundi madalas pang tanggapin pabalik sa opisina ng mismong mga taong ninakawan nila. Ang justice system ng bansa, ayon sa kanya, ay masyadong mabagal ang pag-usap. Ang mga kaso ay tumatagal ng maraming taon, minsan ay umaabot pa ng dekada, na nagpapahintulot sa mga may kapangyarihan at kayamanan na manipulahin ang sistema pabor sa kanila. Ang mga malalaking iskandalo ng korupsyon ay nagdudulot ng galit sa publiko. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, maglalaho ang inay at babalik ang lahat sa normal hanggang sa sumiklab ang panibagong iskandalo. Talamak ang korupsyon kung saan milyon-milyon ang kinupit ng mga namumuno. Bumagsak ang halaga ng piso at ang potensyal ng ekonomiya ng bansa ay nasayang. Nakita ni Lee Kuan Yew ang lahat ng ito at paulit-ulit na binigyang diin na taglay ng Pilipinas ang lahat ng mapagkukunan at talentong kinakailangan upang magtagumpay. Ngunit kulang ito sa matatag na pamamahala, disiplina at pananagutan. Ngayon, maharap ang Pilipinas sa marami sa mga parehong hamon na humadlang sa pag-unlad nito ilang dekada na ang nakalilipas. Ang korupsyon, kaguluhan sa politika at mahinang pamamahala. Habang ang mga karatig bansa nito sa Timog Silangang Asya ay patuloy na sumusulong, ang bansa ay nananatiling nakatigil sa isang cycle ng economic stagnation na nagpapatunay na ang pamumuno at pamamahala ay maaaring gumawa o sumira sa kinabukasan ng isang bansa. Ngayon, oras na para marinig ang boses mo, katropa. Ikaw, naniniwala ka ba na makakamit ng Pilipinas ang pagbabagong inaasam nito tulad ng Singapore? Yun pala ang sikreto para umunlad ang bansa. Disiplina at tamang pamamahala at pagsunod sa batas. Sana gawin natin yun. Boyet! Itong bata to. Kanino pa inuutosan? Hindi sumusunod sa akin. Hindi sumusunod sa batas. Ayaw, di ma. Siya pala yung batas. Oy, thank you Councilor. Maganda yung kanyang infomercial. Kapulutan natin ng aral. Thank you again See you next Friday. Okay. O ito naman. Sabi ko sa inyo mga tulonggis, walang Pasko-Pasko. Ako, Mocha, i-report mo sa ating bayan. Ito na nga po, Yorme, ang suspect sa pagdanakaw at panggagahasa ng mga masahista ay naaresto po ng MPD. Inaresto si Christian Ashley Lagos sa salang robbery with rape. Teka dito. Dali mo nga dito yan. Ito po mga kababayan. As we always commit to you, itong mga tulisan na gumagawa ng hindi maganda sa kapwa, sa hanap buhay, at sa ating komunidad. And reassuring and continue to assure our people na we will try to do our best through the leadership of General Abad and 10 ng ating mga kasamahan sa Manila Police District. Ito pong isang tulongges, whether gawin nila sa Maynila o magtago sila sa Maynila, is just a matter of time as we committed. Bulin namin kayo, sama kayo magtago na lelang yung panot. Dito yung Christian Ashley, nadali to ng Station 11. Yes, sir. Villanueva. Opo, sir. Congrats Yes, sir. Baba mo ngayon yun. Na pista na. Opo, sir. Walang piyansa. No bail, sir. Kasi rape ito. Yes, sir. Tsaka sir, may pa siya, sir, na 2 warrant pa, sir. Ayun. Ano pala to? Recidivist. To the victim, I hope your city government and your Manila Police District, in our own little way, gave you justice today. At manatag kayo, pananagot yung mga yan, maaaring tinatawan-tawanan tayo niyan, pamisa-misang pagka sila'y nakatatakas
o nalalagpasan ang mga alagad ng batas. Pero again, sabi ko nga sa inyo, it's always a question of time. We will not stop until you are apprehended and be brought to justice. The victims, ito po ang inyong pamahalang lungsod ng Maynila at Manila Police District, particular na yung ating Station 11 leadership, si Colonel Villanueva at sa po ng kanyang mga kasama. Ito po yung suspect. Sige, congrats. Sir, bigyan na yan. Sir. Bigyan yung safeguard. Safeguard para magugas ng kamay. Akala ko na ba yung safety? Si Mocha talaga kung ano-ano naiisip nyo. Masyado kayong malisyoso. Di ko na-gets yun, Yorme. Nung araw sa amin sa Tondo, pag ang kaso rape, safeguard ang binibigay dyan. Kaya life boy. Life boy. Para magugas ng kamay. Kasi kailangan laging malinis ang Ingat lang baka mahulog yung sabon. Ay, pag nahulog yung sabon, hindi ko na problema yun. Yorme, meron pa tayo dito isang report, Yes. no? Yung suspect sa pagpatay sa isang babae sa motel sa Santa Mesa. Yes. Nahuli na po ng ating Manila Police District ang dalawang suspect na sina Michael John Moyrong at Jackie Pasok yun. Lintong sa Pasok pagpatay sa isang babae sa isang hotel sa Santa Mesa, Maynila. Hindi po ito ang unang beses na kanilang ginawa ito, sapagkat mayroon na rin silang robbery with frustrated homicide na kaso noong July 16, 2025. Halika na, pasok mo rito. Jacqueline, babae. Siyempre, robbery tapos biglang magkakadisgrasyahan. Sige, okay lang. Halika, pasok ka na. Ito po, no? Nadali kailan ito nadali? 30 po, sir. 30. Oh. Saan nyo nakuha ito? Paranaque, Cavite po. Cavite. Ayan po, sa pamilya ng biktima na naulila, I hope again your city government in our own little way, the Manila Police District, the men and women of MPD would like to extend our sympathy, but at least what is important today, I hope naibsan namin yung nararamdaman ninyo, na makamit ninyo yung justisya sapagkat itong mga tulisan na to, tulongges na to. Ulitin ko po. Yes, maaaring paminsan-minsan na kayo'y nakatatakas. Basta pag ginawa nyo sa Maynila, ulitin ko, ulit-ulit, hindi ako ang magsasawa na para bang sirang plaka. Dito nyo ginawa, sinabi ko sa inyo, kung makakapunta kayo ng Mars, good for you. Kasi hindi kami aabot doon. Pero kahit saan parte pa kayo ng lupalop ng Pilipinas, ibang bahagi ng mundo, katulad ng mga ginawa namin noong 2019, 2022, kahit nasa abroad kayo, sa dulo kayo ng bundok ng tralala, we'll go after you and bring you to justice. Thank you very much sa inyo. Na-bista na. Wala, resolution na po, sir. Sige. Thank you very much. Keep it up. Ha? Thank you. See you. Thank you, O yan, Mocha. Our commitment to our people through the help of Manila Police District. So, mga to. Mga tulongges. Bago na kayo. Or kaya, hindi namin kayo mapigilan o mapayuan ng maayos sa magbago. Huwag kayong gagawa dito sa Maynila. Or, gagawin yung taguan ang Maynila sa mga krimen ninyong ginawa sa ibang syudad. Congratulations sa MPD. General Abad, keep it up. Okay. Yan. Yorme, kayo po ay binisita ni His Excellency Marat Ignatievich Pavlov, Ambassador po of the Russian Federation to the Philippines, sa inyong tanggapan po dito sa Manila City Hall. Yes, with the Vice Mayor and Director Crystal Pagaching, hinarap natin. Dami natin ambassador. Binibisita po kayo, Yorme. Totoo naman ako. Kamusta po yung English nyo?
pride naman yan ng Maynila. Yes, Hindi yes, naman yes. para sa akin yan. Correct. Ibig sabihin na pagtingin nila sa ating mga taga-Maynila at kaulo ng bansa ay talagang nandiyan dyan, no? Nagyaya. Gusto mo ba sumama? Punta kay Russia? St. Petersburg, Ay, Moscow. Sana all. Sabi ko na nga ba, mapapasana ko. Anyway, I'm happy and grateful and I think I will see him soon. He invited me for a dinner. Same thing with other ambassadors. And some collaboration in the city of Manila. That whoever lives, Russian residents, in our own little way, na sila ay magiligtas at maayos ang pamumuhay dito sa lungsod ng Maynila. Thank you very much, Your Excellency Pablo. At naunahan ka ni Crystal. Binigyan akong vodka eh. Kaya lang, alaw sa kung time na mo ngayon eh. Baka naman. Tumigil yan. Wala nga no. Wala nga tulog eh. But masarap yun eh. sarap yata Yung pampatulog yan, Yorme. Sana nga. Sana all. Pero, Ayun, yun yung binigay sa inyo. Yeah. Thank you. Yeah. Ayan, Yorme, so meron po tayong magandang loob na nagbigay ng donasyon. Ang pangalan niya ay si Incheon Mion Ok. Yan. Nagbigay siya ng isda. Pinadala ko kaagad sa mga nangangailangan na katulad halimbawa ng Marikina natin at iba pang mga bahay ampunan sa lungsod. Makadiskrasya naman tayo ng masarap na isda. Dami-dami po nito. 1,530 1,530 kilos. Yes. Wow. Social yung isda. Nakalimutan ko na yung pangalan. Hirap big kasi. Pero ano raw yan, sa Korea lang yata nadadali yan. Wow. Social yung mga lolo't lola ko sa Marikina. At Sweet and sour fish. Yeah. Thank you very much, Mr. Incheon Mion or okay. At Yorme, special announcement lang po, ang City of Manila ay nag-uwi ng mga parangal mula sa DILG-NCR. Ito po ba yung nasa kaliwa? Yes, nagulat ako. Nagbalikan na yung mga awards sa Maynila. Awa naman ng Diyos. Naku, salamat sa inyo. At with this kind of recognition for the city government of Manila, siyempre, lalo kami na-inspire for a short period of time, no? Barely 5 months tayo. Marami na mga ahensya ng gobyerno, national government, at mga GOCC na kinikilala muli ang lungsod ng Maynila at mga ahensya ito. Kwento mo yung mga award natin. Ito po, nabigyan po ang DPS. Sa ilalim po niyan ay ang Fisheries Compliance Audit, Local Government Unit Compliance Assessment o LGU-CA ng Manila Bay Cleanup, Rehabilitation and Prevention Program. Kaya shout out sa ating mga Estero Rangers at Baseco and Manila Bay Rangers. Sila kasi kukuha ng mga solid floating materials sa ating Manila Bay at mga ilog. Estero Rangers! Sa ating mga Baseco at saka Roas Boulevard, mga empleyado natin ng DPS. Director Kenneth Amorao at 10 ng iyong mga kasamahan, congratulations. Keep it up. Nabigyan din po ng parangal ang MDSWD sa kanilang LCAT BAUC at ang Local Council for the Protection of Children o LCPC Functionality Audit. Yan, ano mo yan, di ba? Yung BAUC, ano mo yan di ba? Mga pinaglalaban mo ng advocacy mo yan di ba? So, congratulations sa lahat ng bumubuo ng MDSW sa pamumuno ni Director J. De La Puente. Congratulations. Kasama rin po, Yorme, pinangaralan ang City Council for Exemplary Performance of Sangguniang Panglungsod ng Maynila in 2025 Local Legislative Awards. Congratulations sa Vice Mayor Chi Atienza at 10 ng Sangguniang Panglungsod ng Maynila sa pamumuno naman ni Majority Floor Leader Monyo Pangco. Kita mo, happy ko sa inyo. Magsisikap lang tayo, magbubuti lang tayo. Bibigyan ng pagkilala biri mo. Again, no? Wala pa tayo 5 buwan, ano? Parang 1 taon na nga po, Yorme. Hindi, sakit lang sa katawan.
But I'm grateful because we get inspired. No? Kanya-kanyang ahensya ng gobyerno, no? Bawat bahagi ng pamahalang lungsod ng Maynila, o pag sila nagsisikap, nagbubuti, o binibigyan naman ng pagkilala. Congratulations, Vice Mayor Chi Atienza. At panghuling binigyan po ng parangal ay ang City Administrator's Office para sa kanilang Peace and Order Council Performance Audit and Anti-Drug Abuse Council Performance Audit. O, City Administrator Warde Quintos, Attorney Warde Quintos. So, congratulations sa lahat ng bumubuo ng ating City Administrator's Office. Ayun, tuloy-tuloy po, Yorme, ang parangal. Mula naman po ito sa PhilHealth Awards. Pinangaralan po tayo ng PhilHealth UHC Champion in Governance para sa exemplary contributions to the effective and efficient implementation of the National Health Insurance Program and Universal Healthcare for all Filipinos. Sa buong Pilipinas yan. Wow, tayo po ang pinangaralan. Kasi noong pag-upo natin, minabuti natin, ewan ko, maraming, maybe mga nanonood dyan, nadapuan ng ating BHW at PNW, na kung saan binaligtad natin, no? Yung gobyerno mismo, ibinabana natin mismo sa mga kumukomunidad, kanilang bahay. Dahil dyan, ikinilala ito ng PhilHealth. Kaya, congratulations, Manila Health Department Director Grace Padilla at 10 ng ating mga kasamahan sa medical and non-medical ng Manila Health Department at ng ating mga direktor ng ospital. Yan. Ito, nagbunga na. Biruin mo, 4 na buwan lang. Nagka-problema pa tayo nung October dahil na-hostage tayo. Nung mga, kung sino man yun, hayaan mo na. Yung effort na ginawa ng MHD through the leadership of Director Grace Padilla. Yan po. Nagbunga na. Thank you very much and congratulations. Thank you very much, PhilHealth, recognizing our effort to provide, to reach as many as we can, and to address the needs of our people with regard to healthcare. Thank you for always guiding us, and thank you for always supporting us. PhilHealth, I love you. Baka naman. Dito lang kayo sa Gedli. Basta kung ano sasabihin nyo, yun ang susundin namin. At yung tinatanong nga ng ating mga netizens, pang mga taga Maynila lang po ba ang serbisyong medikal dito po? Wala. Under the Universal Healthcare Law, kailangan natin tanggapin yung mga ngailangan ng programang pangkalusugan. So everyone is welcome. Kasi kaya nga tayo kinikilala ang national government sapagkat tinutugon natin yung direktiba at batas ng national government as local government. Yun ang dahilan dyan. Ba't ko naman ipagdadamat kung mabubuhay naman ang tao? Why not? Life is life. Maswerte na maswerte, we have a good problem. It is a good problem. Hindi tayo yung nangangailangan. Tayo yung pinupuntahan. Ibig sabihin, may tiwala na muli sa ating mga ospital sa lungsod ng Maynila. Ito naman po, Yorme. Good news na naman po. Usapang sports naman po. Nako, maganda. Mga atleta, shout out. Mga nagbabalak maging athlete. Kwento mo ka. Ito, maganda po ito. Mga kauban. Congratulations po, Team Manila. From 84th place. Last year. Ang nanalong gold ay? Ang nakuha gold last year? Isa lang. 1 gold. 1 gold last year. At we are on the 84th place sa buong Pilipinas. Oo. Ngayon, through the leadership of Dale Evangelista. Wow. Tingnan mo, ilan ang nadali natin? Ngayon po ay nagkamit na ng 43 gold medals, 37 silver medals at 32 bronze medals. At tayo po ay pang-5 sa Batang Pinoy 2025. Sa loob ng 4 na buwan higit kumulang 5 buwan, nagkaroon ng produkto ang ating sports department through the leadership of Director Dale Evangelista from 84th place to 5th place na.
kakaunti pala ang nagastos natin doon. Kasi talagang tukod na tukod tayo. From 1 gold to 43. That's a 4,300% growth. Congratulations sa mga nanay, tatay, coaches, athlete o atletang Manileño na sumali sa Batang Pinoy 2025 na ginawa sa General Santos. Batang Maynila talaga. Kaya konting tulak lang yan eh. Ngamuli natin na ipakita yung kagalingan. At laging pinapantayan at iniidolo ang lungsod ng Maynila. Bagamat tayo pang-5. Tipid na tipid pa tayo niyan. Biri mo, pang-5, galing ka naman sa 84. Noong nakaraang taon. At isang gold lang yon. Ngayon 43. Wow. Sa lahat ng bata, congratulations. Lahat na nagkamit ng medal, congratulations. I will see you soon. Wow, may may baka may pa-chicken joy kayo. Lam anadis. Steady lang kayo dyan sa Gedli. Sa mga magulang, I'm proud of you. Sa mga coach, congratulations sa inyo. At siyempre sa mga batang sumali sa Batang Pinoy 2025. We are proud of you. Congratulations. Proud ako sa inyo. Yan, sabi nga po ni Grace Nohara Carpio, congratulations po. At sinabi rin ni Elsie Rogan, congratulations, Director Dale Pardo Evangelista. Basta tulong-tulong tayo talaga. If we come together, we can make Manila great again. Amen. May awa ng Yes, Diyos. sir. Ayan. Kuya May, bago po tayo magpaalam, yung inyo pong mahalagang paalala po para sa Barangay Weekly Cleanup and Vlogging. Kita ninyo mga chairman, mga kagawad, secretary, treasurer. Tingnan po ninyo kayo na po mismo personal na mag-assess sa pangungulit ko na tulungan nyo kami at gampanan nyo rin ang inyong tungkulin sa inyong komunidad. Nalinisin natin yung ating mga imbornal, yung mga basura. At ako naman, kayo, tuwing Sabado, kami naman araw-araw. Tingnan nyo po, binigyan tayo ng award ng paglilinis ng ating mga bahagi ng tubig. Lalo na, partikular, dyan sa Manila Bay. Ibig sabihin, mukhang may pinupuntahan at may tutunguhang maganda yung ating pagkakaisa na linisin ang ating mga imbornal, mga bara-bara. Linisin ang ating kapaligiran. Ayan po, kinikilala na po tayo muli. Hindi naman makakamit yan ng lusod without your help. Kaya, ngayon, ay muli akong nananawagan. Tayo maganda sa Big One, pero hanggat mari, tuwing Sabado, gawin nating habit. Clean up day. Based sa first week of July executive order natin na linisin natin ang ating barangay na nasasakupan. Wala na mawawala, nandiyan rin naman kayo pagkagising ninyo. Ano ba naman kumuha tayo ng dustpan, sako, walis, konting pangkalkal, pangsundot, pagka lumuwag yan, pagka nag-ulan, kahit papano, may mapupuntahan ng tubig. At yung basura hindi pa kalat-kalat. So muli, congratulations sa mga barangay chairman, 896 barangays sa lungsod ng Maynila. Tomorrow is Saturday Cleanup Day. Yan, dyan na po nagtatapos ang ating programa, ang Yormes Hour every Friday po. Yes, at sa mga bago pa lamang nakapanood sa atin, panoorin nyo po yung unang bahagi ng programang ito na i-upload naman after the live. Particular sa eskwela, sa 17-18, particular sa Amilyar, yung mga announcement natin yan. At syempre, shout out sa mga batang iris. Steady lang kayo sa GLD, 2 joints. So, sabi ko sa inyo, good things come to those who wait. Sa mga PWD, solo parent, steady lang kayo. Steady lang kasi may nahabol lang ako na 15 at 17 ngayong buwan na to. Nagko-cross finger na ako dahil talagang yung ko umaabot na dito na sa nervyos. But anyway, yan ay para sa kapakanan ng ating mga empleyado. God will provide. So muli, Mocha, happy weekend sa ating mga nanay at tatay, mga batang Maynila, at mga kababayan natin sa lungsod. Ako, happy weekend po sa inyo at sana nasaan man kayo ngayon,
kayo'y patuloy na gabayan ng Panginoon Diyos na laging ligtas at malusog. At pati ang ating syudad at bansa na maging mapayapa. So muli, maraming salamat po sa inyo at pasensya na kayo, uulitin ko po ito at paulit-ulit ko po itong sasabihin. Mocha Inay at 10 ng aming mga kasamahan sa lungsod ng Maynila, sa pamahalaang lungsod, ay pipilitin po namin magbuti, maging masinop, na kayo'y mapaglingkuran. Ngunit hindi po namin ito kakayanin kung hindi po namin kayo kasama. Kaya we need to be together, come together, so that together we can make Manila great again. Mag-ingat kayo. Happy weekend. Spend your time with your family. And God bless you. Maraming salamat po. At Manila, God first. Thank you.